dapat ito yung time na nag-accumulate tayo. So, habang weak pa yung market, weak pa ang index at lahat halos no, ng fund ng mga institution is nasa funds. No? Dapat nakapasok ka na para pagpasok nila. Akit na kasi yan. So, ito yung time talaga to accumulate for long-term investment. Yan, so welcome sa part 1 ng ating weekend charting, and ito yung inyong mga stock request. Dito natin yan ginawa sa Facebook group natin. Ayan, so if you're not yet member, just click the description to join sa ating Facebook para makapasok kayo sa pod. Okay, so pag-usapan natin yung inyong mga stock request. So ito na yan, nalagay na natin dyan. So, simulan natin. Okay, so part 1 is MBT, S&P HRLC, SCC, JGS, Convergent. Part 2 is mga REITs, and then SPNEC, LTGA, SEN. Okay, so start tayo with MBT. Okay, MBT. MBT sa under ng financial sector, no? So, yun. Nasa resistance na MBT. Kailangan yan maka-breakout dyan. Yan. Kailangan ka-breakout sa MBT, then it can challenge hanggang dito, no? 72. Ang gusto ko lang sa MBT is yung mataas na dividend, no? Kasi sabihin na natin na banks will parang magtatapish yung kanyang earnings, no? Since magkakaroon na ng cut. Pero tapish lang, pero it will not yet deteriorate kasi marami pang nakabook na loans. And kung mababa ang interest rates, mas maraming maglo-loans nga lang in lower rates, pero okay lang yun kasi dadami naman eh. So, ang gusto ko lang kay MBT, since yun nga magtatapish pero hindi naman magde-decline that much, pero malaki pa rin yung dividends niya, and then they can pay the dividends per annum, which is around 7%. Kaya sa mga banks, ito yung isa pinaka good dahil may dividends ka, no? So, yan. And yun nga lang, hindi na maganda tong kanyang technicals kasi ayun, no, nasa ilalim na ng MACD, zero line. Okay? Yun lang yung hindi maganda dyan. RSI below 50 na din. Kaya alam mong nagiging weak na yung chart. Pero it doesn't mean na na babagsak na, no? Baka sideways at best. Yun. While giving dividends. Yan. So, fundamentals niya is 7% dividends, all buys, or 3 buys. Target price is 80 pesos. That's 18% from the current level. Hindi pa pala umabot sa to. Hindi pa na-hit yung target niya, no? And then, growth next year, may decline na. Pero, malakas yung growth niya ngayon. 14, pero 10 lang yung expected, kaya beat estimates. Pero by next year, 2025, 6% na lang. So that's the reason why sinasabi natin na ngayon yung topish na earnings ng banks, financials, like MBT. Pero again, they can still pay kasi may growth pa rin. Not that much like this year, pero still kaya magbayad ng dividends, no? Okay, so that's MBT. So, next natin is SMPH. SMPH property play. Yun, lumabas na agad. Ang maganda kay SMPH is pasok sa team, which is contradicting, no, or in contrast sa banks na nagtatapish. Ito naman is nag-i-start pa lang. So, yun yung difference niya. Yun. Malayo yan. Okay, so kung titignan natin, though hindi perfect yung trend line niya, no? Pero mapapansin nyo na nasa ilalim ng range. Okay, si SMPH, at sabihin na natin downtrend yan sa short term or sa long term. Pero kahit downtrend yan sa long term, it can challenge yung range na yun. Okay, pwedeng sabihin natin gumanon, pero I don't think that will happen sa ngayon, no? Mas probability yan is mag-rally doon, mag-conso, and then i-break out yung line na to. Okay?
mas malaki yung chance na yun ang mangyari. Okay? For SMPH, that's long term, medium term. Yan. Medium term is may range tayo, no? Very clear yung ating range dyan. And bullish in terms of short term. Ang gusto natin makita dyan is i-challenge yung 30 conso. Then breakout, no? So yan yung most likely na mangyari in the short run. Pwedeng mag-correct? Well, yes, pwede. Pero I think worse na pag bumalik sa 27.50, no? Pero kung bumalik dyan, then it's time to add din sa level na yan. Kasi it will soon break out sa 30 pesos. Okay? So, target is, yan, initial 30, then MA200, which is mga 31. Maliit lang. Yan. 31 ang kanyang target. Around dyan. Okay, syempre blue chips yan kaya mabagal. So, volume ang pinag-uusapan dyan. So, yun, 5% pa rin from the current level. Dito naman sa 30, maliit na. No? So, syempre may pullback yan. Mas maganda kung mag-pullback at makabili around yan. Mga 27.50. Okay. So, SMPH, all buys, maliit ang leads. 33% upside, that's 39 pesos. Hindi pa rin sila fully recovered by next year. Pero, paakyat na yan, no? Paakyat na rin naman. So, yun, PE is 20 times. Historical niya is 29. So, bihirang makita si SMPH at that bargain level, no? Okay, next is RLC. Yun, during live charting, napag-usapan natin to, no? Na mukhang nagbubuo ng bottom out pattern, no? Bottoming out. RSI may bullish divergence na. Yun. So, bantayan natin yung bullish divergence na yan kung ma-materialize. Volume good. Ayan, no? Yung gusto natin mga volume. Means may lumalaban na. May willing nang bumili at that level. Pero we cannot remove the possibility na it can still drop. Yan, as low as dyan sa mga level na yan. 13.8. May chance pa rin na mag-drop yan dyan. Well, sinabi ko na sa Discord kung sinong babantayan, no? So, may isang malaking seller na I think hindi pa tapos. Pero once matapos yung seller na yun, it's time. Okay? It's time for RLC to recover. Okay? Long term. Tingnan natin sa long term. Yan. Malinaw na malinaw. Resistance. Pero nasa baba natin ng konti. Yun. So, pwede pang sumagad, no? Pero I don't think na malaki yung chance. Baka maliit ang chance na mag 13.50 pa yan. Kung bibili ka dito sa current level, yun, kung kaya. Kung kaya na sikmura, 8% or 7% drop, no? Target, dapat dito, 17. So, 19%, no? Pero maliit yung target na yan. Ang target talaga dyan is RLC, 4% dibs. Target dyan is 61%, no? 23 pesos. 23. Yun ang target. Okay, fundamentals yun. So, 61% from the current level. Earnings, ganda ng earnings, no? 20% above estimates and 7% ulit next year. Pero, yun ang maganda, above estimates. So, may reason for a rally. Okay? So, yan lang for RLC. Well, nabanggit ko na again, no, nasa Discord kung sino yung binabantay ang seller. Antay na lang na maubos. Pag naubos yun, akyat na yan, no? Parang yung pinag-usapan natin last time sa JGS, no? Nung nakaraang linggo, di ba pinag-usapan natin si JGS.
Sabi natin bantayan yung seller. Pag naubos, and yun, ano pa bang nangyari? Yun, ubos, di ba? Ubos. At rally na from 25.60 up to 27.69. So, not bad. 7% gain. Okay. So, yan. Balik tayo kay RLC. Parang ganun yung information, di ba? Malaking volume, bottom out, divergence, and so on. So, next is Converge. Yan. Converge. Yan, lakas ni Converge. 14%. Nag-declare ng dividends 0.42. So, hindi ganun kalaki pero ice pa rin. Converge. Time na ba to... Teka, parang iba to. Teka, hindi yan si Converge. Nadadaya tayo nito ni... Yun, Converge, no? Change in trend. You know, from downtrend, nag-sideways, and now forming. Pwede nating sabihin malaking cap and handle. Wala pang handle, cap pa lang. Pero breakout na sa mga MAs at naka-align ng kanyang MAs. Malaki na ang inakyat nito pero tingnan natin kung may upside pa. Pero yun talaga ang target, no? Kung cap and handle lang ang technicals lang, no? Yun lang, mayroon tayong nakitang bearish divergence. So, most likely in the near term, pwedeng mag-correct. Ito rin. Gaano nakalaki ang inakyat? Wala sa ilalim. 50. Grabe naman yan. 50% breakout. So, going high. Meron din pala siyang meron din siyang wedge. Parang prone for correction to. Hopefully hindi, no? Pero parang prone. Bale, sige. Yan, short term. Okay. Short term, gustong abangan, edi dito. Yan. 11 pesos. Kung magbibigay ng hanggang 10, why not, no? Okay. Mukhang ganun ang gusto niyang gawin. So, atin natin ang target from the current level. 56. Check natin sa FA. Hindi. Target niya sa FA is just 14 pesos. 13, 14. So, dito lang sa mga guhit na to sa pink. Dun lang. Sa fundamentals, no? May harang din kasi talaga dito. Ayan. Ayan. May harang din dyan. Ayan, dami, no? So, mga 12 pesos may harang na. Okay. So, Converge is dividends. Hindi naman 3% pa yan. Nagsisimula pa lang. 3 buys. Ayan. 14 ang target. Above estimate kaya malakas to. Negative 2 ang target pero biglang 17 kaya lakas ng chart. Next year 7%. So recover. PE 8 times. So okay lang. So goods Converge, no. Yan, buy as low as 10.50 and 30. Okay. Next is wala na pala. Yan. So thanks for watching. I hope you enjoy and learn something dito sa ating charting. And feel free to share this video. If you want to join our Discord channel ng mga YouTube subscriber, just click the join here subscribe button.